Oy, Vlogger Claire, yung amo mo ba tinanong mo kung bumabatak? Tinanong mo ba yung amo mo kung addictus? Tanungin mo isang beses, Vlogger Claire, sabi mo, boss, sabi nila dumudurog ka raw, pwede ka ba magpo-polygol test? Sabihin mo yun, sabihin mo, oh. Anyway, ito po, pakinggan po natin si Vlogger Claire, tapos magre-react po tayo mga ka-reaction. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, on another issue. Medyo naging controversial yung sa busway, Okay. Yusek, ngayon, mukhang nagre-request yata ang Philippine National Police na ma-exempt sila in case of during emergencies, magamit din yung busway. Anong reaction dito ng pala sa Yusek? Kung hindi ako nagkakamali, meron naman pong provision dito na kapag ka po in case of emergency and on duty, allowed naman po silang gumamit ng busway, EDSA busway. Pero dapat lamang po, ito ay mapatunayan. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. So bago po sila gumamit ng busway, siguraduhin lamang po nila na hindi nila aabusuhin yung ibinigay sa kanilang karapatan na gumamit ng busway dahil gamit lamang yung salitang emergency. Does this include yung mga emergency meeting? Kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Hoy! Vlogger Claire! Meron bang emergency na alam mo, dapat umalis ka na maaga sa bahay mo? Di ba pag emergency, talagang emergency yan? Di ba pag emergency meeting, ibig sabihin, walang ano yan, hindi ka na-notify, kaya nga emergency. Sasabihin ba, may emergency meeting kami bukas, kailangan ako umalis ng bahay ko na maaga. Hoy, Vlogger Claire, tanong lang, fake news ka ba? Tanong lang ha, pag-aralan mo nga yung salitang emergency, tsaka salitang scheduled. Pag sinabi mo nga alis ka na maaga bukas, ibig sabihin naka-schedule yun. Alam mo yun. Alam mo kung anong oras yung meeting. Pero pag emergency meeting, ibig sabihin, nagmamadali. Ang tanong, yung bang bus lane na yan, kasama yung mga pulis na sinasabi na may provision na kapag emergency meeting ay kailangan pwedeng gamitin yan? Pwede ba yun? Meron nakasaad dun sa provision na yung bus lane na yan, punyatang bus lane na yan. Bakit yan ang pinoproblema natin yung bus lane na yan, ha? Bakit hindi natin problemahin kung yung presidente ay nasa tamang katinuan? Kung yung presidente ay bumabatak, bakit hindi yun ang problemahin natin? Ang pinoproblema natin, yung bus lane na yan. Meron bang emergency na alam mo na i-schedule mo? Bukas meron tayong emergency meeting. Kailangan tayong umalis ng maaga. Si Vlogger Claire naman nagjo-joke ka yata eh. Ano yan? Joke news? Ano yan? Joke press, ano? Salamat po, Yusek. Oh, nagpasalamat pa. Ana Bacho, GMA News Online. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit. Ini-encourage ba niya tayong magalit? Hindi naman. Galit na ang taong bayan, Vlogger Claire. Ini-encourage siya tayong magalit. Magsimula pa lang umupo yung Bobong Marcos na yan, galit na galit ang mga tao. Di ba, nasaan yung 20 pesos na bigas? Nakakapaglakad pa ba ng malaya ngayon sa kalsada? Puro mga kriminal ang mga nandyan. Hindi naman puro, may mga hindi naman kriminal na naglalakad dyan. Pero nakakatakot na po mga ka-reaction, di ba? Mapapanood mo sa TV,
Ganon, bang, bang, bang. Tapos mapapanood mo sa TV, nawawala si ganyan, nawawala si ganire. Di ba? Nakakatakot sa gabi maglakad ng ano. Kaya nga ako, hindi na ako lumalabas ng gabi. Di ba? Mahirap lumabas ng gabi ngayon. O sasabihin mo na naman, tinatakot mo yung taong bayan, O ikaw, Vlogger Clear, maglakad ka sa daan ng ating gabi. Tingnan natin. Di ba mga ka-reaction? Ngayon sasabihin, fake news, ganon. Hindi, tanungin mo yung taong bayan kung meron silang kakayang maglakad ngayon. Sa gobyerno, nung nalaman po to ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po to dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Ay, alam mo, Vlogger Clear, ayaw ko sabihin putang ina ka. Napapaputang ina lang ako sa sitwasyon ng gobyerno natin. Hindi ko sinasabing putang ina ka, hindi ko sinasabi yan. Pero naman Vlogger Clear, Vlogger Clear naman, alam mo ba na pag sinabi mong corrupt ang Pangulong Duterte, ibig sabihin, nagkamal siya ng maraming pera at yumaman. Di ba? Pag sinabi mong corrupt. Pero dito, Vlogger Clear, sasabihin natin, alam mo kung sinong nagagalit? Alam mo kung sino ang nagagalit nung panahon ng Pangulong Duterte? Yung may-ari ng ABS-CBN, yung may-ari ng Philippine Airlines, lahat ng mga oligarko nagagalit sa Pangulong Duterte kasi hindi nila kayang lumusot sa kanyang tapang. Alam mo kung sino pa ang mga nagagalit? Yung mga pusher, mga drug addict, mga drug lord. Sila yung mga nagagalit. Pero alam mo ba kung sino ang nagagalit sa panahong ito na sinasabi ni VP Sara? Ang taong bayan na nagugutom. Ang taong bayan na natatakot. Dahil ang proteksyon, ang seguridad ng bawat Pilipino sa kalsada ay talagang napakahirap na ngayon. Hindi katulad ng panahon ng Pangulong Duterte, yung walang damit ay natatakot, kailangan magdamit ka. Hindi pwede yung mag-video ka nang inaabot ka ng ating gabi. Natatakot yung mga drugista, libo-libo o siguro milyon ang sumuko sa harapan ng mga munisipyo. Di ba Vlogger Clear? Ngayon meron pa ba silang pinapalabas na milyon or hundreds or even thousands na sumusuko sa harapan ng mga munisipyo? Meron ba Vlogger Clear? Meron ka bang napalitaan na nagpatayo ang gobyernong ito ng mga rehabilitation center para sa mga addict? Meron? Meron kang napalitaan sa pamumuno ni Bobong Marcos? Di ba? Baka natatakot si Bobong Marcos sa rehabilitation center. Marinig pa lang niya yung rehabilitation center, nanginginig na. Di ba? Yung tinatawag nilang withdrawal syndrome, natatakot si Bangag. Kaya dito, Vlogger Clear, sa bagay, kung gusto mo sirain ang iyong reputasyon at pagkatao, ituloy-tuloy mo yan, Vlogger Clear. Di ba mga ka-reaction? Mantakin mo si Vlogger Clear. Corrupt ang Pangulong Duterte, panoorin mo to Vlogger Clear. At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Hindi ako pero corruption is really out during my term. I will be yung mismong cabinet secretary ko, magbili ka ng truck na 18 million bombero. Anong klaseng apoy ang patayin mo? First class na apoy? It's the motherfucking DRA. Dr. Dre. Narinig mo yung Vlogger Clear? Narinig mo yun? Tapos sasabihin mo, corrupt. At sasabihin mo, bakit hindi nila sinabi yan nung panahon ng tatay niya na kailangang magalit ang taong bayan, na kailangan magalit sila sa gobyerno? Hindi, Vlogger Clear. Maraming nagagalit nung panahon ng Pangulong Duterte. Yung mga dilawan, yung mga pinklawan, sina Dilima na nasangkot sa droga, di umano. Maraming nagalit sa Pangulong Duterte, mga korap.
Maraming nagalit yung mga mayor na nagsalita, i-video nila ang kanilang mga sarili at sinasabi nila na hindi sila sangkot sa pinagbabawal ng droga sa kanilang syudad. Yun, mga nagalit yun. At isa ka rin sa mga nagalit, alam ko. Bawal bang magalit? Hindi bawal magalit. Ngayon, depende na lang yan. Ano ang sino sa ating komunidad ang mga nagagalit sa Pangulong Duterte noon. Pero ang taong bayan hindi nagalit sa Pangulong Duterte. Unang-una, wala kang may tatago sa social media, Vlogger Claire. Kung korap ang Pangulong Duterte, di sana nasangkot na siya sa korap. Alam mo kung ano yung nangyayari noon? Ha? Patayan. Sino namamatay? Mga lumalabag sa batas. Tapos, itong punyetang human rights na to, inahabol si Pangulong Duterte, pero hindi inahabol yung mga teroristang NPA na pumapatay ng mga pulis at sundalo natin. Ha? Hindi ba human rights violation yon? Yung mga tinotodas nilang mga kabataan? Yung mga tinatakot nilang mga magsasaka? Na mga inayupak ng mga teroristang yan? Hindi ba yon? O ngayon, sabihin mo sa akin, nung panahon ng Pangulong Duterte, maraming natakot. Isa ka rin ba dun? Mga kawatan. Di ba? Tapos sasabihin mo, isa sa mga pinakakurap ang Pangulong Duterte. Vlogger Claire, pumasok ka nga dyan nasa Malacanang ka. O, kausapin mo si Bangag. Sabihin mo, kurap po ba kayo? Meron po ba kayong history na korupsyon? Nakawan dito, nakawan doon ng panahon ng tatay nyo? Di ba? Ibig mo ba sabihin, Vlogger Claire, ang panahong ito ay hindi korap? Ha? Yung akap-akap na yan. Attorney ka, ha? Lawyer ka. Alam mo ang sinasabi ko. Ha? Yung mga kongresista, yung akap-akap na yan, ha? Gumawa sila ng paraan, minaskara nila yung pork barrel, ginawa nilang akap, Vlogger Claire. At alam mo, Vlogger Claire, ginagamit ka siguro, ha? Ito, tingin ko. Sarili kong reaksyon ito at opinion. Palagay ko ginagamit ka ng Malacanang para lang mailigaw ang usapin patungkol dito sa bicameral committee reports. Patungkol dito sa PhilHealth na ginahasa. Ang ginahasang PhilHealth. Diba? Palagay ko, Vlogger Claire, ginagamit ka nila at ikaw naman ay nagpapagamit. Ayaw ko naman sabihin na prostitute ka. Yung ibig sabihin, yung prinsipyo mo isang prostitute. Kahit kanino ginagahasa yung prinsipyo mo. Pero dito, Vlogger Claire, malinaw na malinaw. Fake news. Vlogger Claire, tanungin kita, isa ka bang fake news? Ha? Marami nagagalit nung panahon ng Pangulong Duterte. Mga kriminal. Anak ka ng Di ba Ganon, mga am kareaksyon? I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago.